Okay, LC update. Ang lesson natin for today is kung paano mag-overlap ng tatlong category. Okay, for example, this one. Railway, bridge, at saka road. Plus, may sidewalk pang na keme-keme. Okay? Ang una natin gagawin, ito, pwede naman natin i-select all lang yun eh. Ba? Sabay press N. No, overpass. Kasi, putol. So, ayan. So, ganito lang technique dyan. Una, pantay muna natin tong part na to. Alisin natin yung excess na yan. Ngayon, ikakat muna natin yan. Dito sa part na to. Bakit? Sobrang lag mo. Bukasan ko nga muna ito. Kakat natin tong part na to. Gandun. Cut. Then nagsis tong kabila. Hanapin natin yung point. Yung green. Pag na green, cut. Okay, cut na siya. Ngayon, ang gagawin natin, duplicate muna natin to. Itong nakat ba? Nakat sa itong road, hindi. Gagawin natin, pag hindi siya makat, continuous cutting gamit ang E-tool. Kasi pag kinat ko yan ng isa lang dito, hindi siya makakat kasi parang donut yan. May naka-open na portion. Yan. Paano masabi na may naka-open na portion? Zoom out natin. Ayun, bukas doon, tapos bukas sa kabila. So parang donut. Hindi mo siya makakat ng isang ganun lang. So, kailangan dalawang cut, sarado both sides. So ganito yan. Ang pagkakat niyan, diba nakat natin tong sidewalk kasi close yung both sides niya, hindi siya donut style. To, nakat natin to, tsaka to. Ngayon, para makat natin to, gagamitan natin siya ng tinatawag na continuous cutting technique. So, letter E lang gagamitin ko, hindi letter T. Pagkatapos, kiklik mo tong part na to, yan, using E-tool. Kailangan magsarado siya. Yan. Tapos dito, gamit tayo ng E, fill natin to. Gawin natin tong road. Okay? Yun yung unang layer niya. Okay? Since may railway dito, plus elevated siya, dapat meron din siyang bridge. Railway, bridge, tsaka road. So, road, Control V. Isang Control V lang muna, then palitan natin ng bridge. Okay, wala na akong gagalawin. Then, select, Control V uli. Kasi victory, palitan naman natin siya ng railway. So, tatlo na siya. Paano mo malalaman kung tatlo yan? Left click mo yan. Left click. Diba? Check natin kung ilalaman. Road, railway, bridge. So, ito pa. Kasi sidewalk ang ilalim niya. Then, palitan natin ng bridge. At, syempre, Control V uli. Palitan natin ng railway. So, tatlo na siya. Diba? Check natin kung tatlo na. A, select. Tutok natin yung mouse doon. Left click. Railway, sidewalk, bridge. Same dito sa kabila. Left click, Control V, palitan natin ng bridge. And then left click ulit, Control V, palitan natin ng railway. Yan. Since nakat ko na sila ng tigtatatlong layer, ang gagawin natin dyan, select A, hover mo lang yung left click, drag mo yung mouse. Paano siya isa-select? Press A, dinan mo si left click, i-drag mo, yung target mo lang na i-overlap, and then press mo lang si N. Okay? Ganun lang. Hindi ka na magle-left click, shift, left click, etc. Okay? Ngayon, ito, hindi naman siya elevated. Kung yung railway ay elevated, ang tagging yan is bridge at railway. Since nakalapat naman siya, at yung part na yun lang elevated, so hindi ko na siya pero this part, kailangan natin siyang i-overlap. Okay? So, kung mapapansin nyo dito,
hindi accurate yung drawing niya. So, kailangan natin siyang gamitan ng overwrite existing feature. Ito, gagamitan natin siya ng overwrite existing. Click nyo lang itong dalawang guhit na yan sa top right corner ng tools. Then, click nyo tong overwrite existing feature. Then, gagamitan natin siya ng S tool. From here siguro. Yan. Then, palitan natin siya ng category na road. Papunta dito. Yan. Sasakupin natin yung part na yan. Then, spacebar. Automatic niya na i-capture yan. Okay lang yan kung may cut na ganyan. O, di, kung medyo kasi tayo, di merge natin. So, kailangan din natin siya i-merge kasi nga overlap natin to para mas madali. Then, point, kakat natin tong part na to. Cut. T, spacebar. Then, dito sa kabila, ganun din. Cut, T, spacebar. Same dito sa sidewalk. Kailangan din natin siyang ikat. Okay, dito. Wala naman siyang nakapatong na railway. So, kailangan natin siyang patungan. So, pag nag-green, point. Siguro dito. Yan, point. Cut. Bagal niya mag-respond. Okay, cut natin tong part na to. Okay, nakat na natin siya. Ngayon dito, tatlong category ulit to. Railway, bridge, tsaka road. Kasi road yung ilalim. Bridge to plus railway. So, tatlo. Control V, palitan natin ng railway. Kahit alin ang mauna. Control V, uli, palitan natin ng bridge. So, check natin. Left click kung tatlong category. Diba? Duplicate, palit-palit lang category. Pag left click niya, press A, then select. Tatlong bridge, road, railway. Left click nyo lang, makikita nyo na. Then this one, I think kailangan din yun ng bridge kasi elevated siya. So, tatlong category. Railway, sidewalk, and bridge. Palitan natin ng railway. Diba? Wala akong gagalaw dyan. Control B ko ulit. Automatic na yung magduduplicate. Then, palitan natin ng bridge. Hindi ko na sinelect. So, tatlong layer na yan magkakapatong. Pag nag-left click ako dyan, ayan, diba? Ngayon, paano mo siya i-overlap na sabay-sabay? Press A, drag. Yung part na to lang, target mo. Then, press N. Automatic na yan mag-overlap lahat. Diba? Check natin kung tama ang laman. So, tama. Pero this one is elevated too also. So, kailangan natin na gawing bridge. So, dalawang category lang siya kasi wala namang ilalim or may allowance. Siguro lupa yun. O ewan, sidewalk. Pero, hindi yata accurate yung drawing ko. Yan nga natin. Medyo lang. Pero, bayan mo na. Ignore small error kasi hindi naman siya demo. Siya ay update. Ginagawa lang demo nung iba na hindi ko maintindihan. Select all. Left click. Railway bridge. Select natin and then press N. Automatic na yan mag-overlap. Yun. May guhit-guhit na siya, di ba? Gano'n lang kadali. Okay. Mayroon pang isa. Gagamitin naman natin si override existing, etc. etc. Siguro ito gawin na lang nating tawag dito, planter strips. Yan, itong awang na to, fill lang natin, point E, point spacebar. E, point spacebar. Ito pang isang to, ewan, mukhang parking, mukhang pavement. Gawin na lang natin pavement. At ang category, palitan natin ng pavement. Ayan. Ano yan. Then this one, di naman na siguro ito planting strip or median kasi sobrang lawak na niya. Then, sports ground. Okay. Gamitin naman natin si letter O. Paano gamitin si letter O? Ito, may sidewalk oh. Pero medyo taklob na ng puno. Kunyari medyo O si tayo, di kunin na natin. Napakadali na naman mag-capture niyan. Paano yung capture? Yun o, error. S, gano'n tayo ng S. Diretso na doon, S. Diretso na doon. Alisin natin yung overwrite existing, lipat natin dito kasi mapupunit yan pag ito nakacheck yung pangalawa. So dito tayo para autofill yung pangatlo. Overwrite by existing feature. Yan. S, spacebar.
automatic yan, autofill lang yan. Unlike dun sa isa, pupunitin niya lahat ng dadaanan niya at gagawin niya ang sidewalk. Diba? So ito, gawin natin planter strip, fill, spacebar, spacebar, then select both, palitan natin ng planter strips. Uy, ang bagal mo mag-respond. Ang building number kasi nasa 500 plus, medyo mabigat na siya. Okay, tapos nagre-record pa tayo. So, planting strips. Yan. Basta reasonable yung pagkaka-drawing. Okay. Gawin natin tong sidewalk. Ayan lang. Ba to? Walang laman. So, S na lang tayo dito. S. Yan. S. Palitan natin ng sidewalk. Then spacebar. And S. Yan. Then planting strips. Yung mga butas-butas. Pinakamadaling paraan dyan. Kahit ka lang S tool. Babalutan natin yan. Yan. Yung part na yan. Automatic nyo na i-fill yun. Basta make sure, pagka gusto nyo ng autofill lang, tapos S2, itong pangatlo ang checkan nyo. Kung gusto nyo nung napupunit yung daan, gamitin nyo itong padalawa. Okay, balik tayo dito sa kabila. Punta tayo dito. So, itong part na to, gagamitan natin siya ng override existing feature. Paano siya gamitin? Let's say this one. Ito medyo hindi accurate ng konti yung median niya. Gagamitan ko na lang yan ng Z tool. Z tool from line to line. Ayan, Z tool lang. Ba? Ang nakadali. Z tool. Oh, mali. So, gagamitan natin siya ng shift. So Z and dito, then shift, then press. Ayaw. At lumilipat ka doon. Siguro hanggang dito na lang muna sa part na to para lumipat siya sa kabila. Yan. Then saka ko siya kukunin tong part na to. Diretso ko na doon sa dulo. Z2 lang. Diba? Automatic niya ina-adjust. Then this one, gagamit lang tayo ng G, S. Siguro hanggang dito na S. Then G. Palitan natin ng sidewalk. Then S, spacebar. Then fill, gawin natin tong ilan, naka-overwrite yata ako. Naka-overwrite nga. Ulit, Control Z. Check. Kailangan yung pangatlo naka-check. Since mag-autofill lang tayo, paano ba natin gagamitin si letter O? O si overwrite, etc. Spacebar. Fill. Gawin natin tong planting strips. Okay na yan. Tama ba? Ito medyo osi daw tayo ng konti. Cut natin yan. Tapos merge para maging road. And then ito, median pa to. Then S, G, T. Nangyari. Lag. Merge para maging road. Arc, G, S, G, cut, T. Lampasan doon. Then palitan natin ito ng median. Check. Okay, naka-median na siya. Nasa na si letter O. Okay, for example, eto, gagamitan natin ng O. Okay. Delete ko muna itong part na to. Delete. Para mabadali lang. Just an example. Pinakamabilis na way. Yan, delete. Hindi kasaling road. Ito. Yan, delete. So, press natin si F3 lagi para mag-hide yung ano muna, yung driveway. Then, target natin ni sidewalk. Di sidewalk muna tayo. Then, F3 uli.
Target natin si driveway, then press natin si F4 para ma-reset, balik lahat. So, kailangan natin siyang i-capture yung planting strips. So, para hindi na tayo mag-fill isa-isa, ganito lang gagawin natin dyan. F3, hide natin si driveway. Then, fill. Gagamitan natin siya ng planting strips. Yan, naka-planting strips na siya. Yan, ito, naka-merge pa to. So, kunyari, isang layer lang siya. Ngayon, hindi siya pwedeng i-overlap sa driveway, unlike sa sidewalk na pwede magkapatong. So, ang gagawin mo dyan, left-click mo lang tong yan, yung planting strips, then press O, automatic niya ikakat yung mga part na yan. Press O, and then select natin. So, hindi siya nakat. Hindi ko lang kung bakit. Press O. Hindi pa rin siya nakat. Ulit. F3, delete. Alam ko na. Hindi siya naka-check. Ayan. Ulitin natin. F3, F4. Select. Make sure na naka-check to. Itong pangatlo. Ayan, naka-check yung pangatlo bago nyo i-press yung O. Select. Para auto-cut. Press O. Ayan, putol-putol na yan. Diba? Lahat ng magkakapatong, automatic niya pinuputol. Bawa, itong sidewalk. Ayan, press ko si O. Lahat ng overlap, pinutol niya. So, example lang yun. Pero hindi natin ito pwedeng putulin. Para hindi na kayo mahirapan mag-cut, fill, gano'n. Pag may magkapatong or may magka-overlap na error, select nyo lang, then press O. Pero make sure ito naka-check. Control Z ko muna. Control Z. Then select. Yan, putol-putol na siya. Yung paggamit ng O. So, ganun lang. Ito yung O, pwede mo siya i-click sa taas. Yan, override. Pero make sure ito yung naka-check. Sana naging malinaw sa atin ang lahat kung paano mag-overlap ng tatlong category. At ang railway, remember, pag elevated, ang category niya is sample ito, railway. Yan, railway. Pag hindi siya elevated, railway lang siya. Okay? Yan, railway. Pero pag yan nakaangat sa lupa, lahat ng part na nakaangat sa lupa, dudugsungan mo. I-overlap mo, papatukan mo siya ng bridge. Gagawin mo tong bridge. Dalawa na sila, then select all, then press N. Okay? Ngayon, kung ito, bridge lang, tapos road, let's say ito road. Ito road lang. Di ba dati, or yung kinapture ni system, itong part na to elevated o yung ilalim ng ilog, gagawin mo yung bridge. Dati yan, gagawin mo yung bridge tapos naka-overlap sa road. Ngayon hindi na, bridge na lang, ganyan, wala ka nang gagamitin na N. Okay, yan lang. Dati ganito yan naka-road pa yan, road yan, tapos naka-N. So yun yung bridge dati. Ngayon binago na uli nila, ginawa naman na lang road, bridge na lang, alisin na daw yung road. Kaso yung mga ito update lang. So dati naka-capture na talaga siya, or yung ating nililabel ngayon naka-capture na siya as road as bridge. So kailangan natin siya tanggalin manually kasi binago na naman nila. So yun lang at salamat.